Matapos ang kasal nina Iris at Henry ay nakitira muna sila sa apartment ng mga magulang ni Iris pansamantala. Maliit lamang ang apartment. May 2 kwarto naman ito pero maliit lang ang espasyo. Kasya naman sila pero kapag nagkaroon na sila ng anak ay hindi na sila pwedeng manatili pa roon. Si Henry ay nagmula sa malayong lugar. Napagpasyahan niyang makipagsapalaran sa syudad sa pag-asang naroon ang kanyang swerte. Plano niyang makapag-ipon muna ng pera bago bumalik sa kanila. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago nang makilala niya si Iris. Ang maganda at mabait na nurse na nagtatrabaho sa pampublikong ospital. Nagtamo si Henry ng mga sugat dahil sa pagko-construction. Kaya naisip niyang dumaan sa ospital upang magpaturok ng anti-tetano at upang ipalinis na rin ang kanyang mga sugat. Nagkataon naman na si Iris ang nag-asikaso sa kanya. Noong mga panahong iyon ay nagre-renta ng maliit na apartment sa Henry. Pero nangako naman siya kay Iris na kapag naikasal na sila ay pagsisikapan niyang makapundar ng sariling tahanan. Nang maikasal ang dalawa, ay pinagsumikapan ni Henry na makahanap ng ibang trabaho. Nag-apply siya bilang driver sa isang negosyante at maswerte naman siyang natanggap. Henry, kumusta naman ang buhay may asawa? Tanong ng kanyang boss habang sila ay nasa biyahe. Masaya naman boss, pero sa ngayon ay nakikitira muna kami sa magulang ng misis ko. Kaya gusto ko sanang makapag-ipon para may maipang down payment. Kahit sa maliit na apartment, basta yung rent taon na sana. Ah, ganun ba? Pwede naman kitang tulungan na mag-loan tapos ikaw na ang bahalang magbayad sa bangko kada buwan. Ikaw na ang pumili ng apartment. Yung medyo malaki na ang kunin mo para kasyang-kasya kayo ng mga bata. Wika pa ng kanyang boss. Sinunod naman ito ni Henry. Naging maayos ang lahat. Nakakuha sila ng malaking apartment na malapit lang din sa bahay ng magulang ni Iris. Noong mga panahong iyon ay buntis na si Iris, kaya naman inayos na nila ang magiging kwarto ng kanilang magiging anak. Mabilis na lumipas ang mga taon. Walang naging problema si Henry sa pagbabayad ng loan sa bangko. Malaki-laki pa ang natitirang bayarin, pero umaas ang mag-asawa na darating din ang araw na mababayaran nila ang lahat ng iyon. 2 na ang kanilang anak, kaya medyo malaki na rin ang kanilang gastusin. Isang hapon, umuwi si Henry na mainit ang ulo. Dire-diretso niyang tinungo ang kusina kung saan naroon si Iris dahil nagluluto pa ito ng hapunan. Eto na palang huli kong sweldo. Yung boss ko, hinuli ng mga pulis, pati na rin yung assistant niya at maging yung accountant, iniimbestagahan pa. Tinawagan nila ako para sa interrogation pero nalinis ko naman ang pangalan ko. Maghahanap na lang ako ng bagong trabaho. Wika ni Henry bago binuksan ng isang bote ng alak. Henry, bakit hindi mo subukang maghanap ng trabaho online? Mabilis namang matanggap ang mga driver katulad mo, lalo na yung may experience na. Payo ni Iris sa kanyang asawa. Lumipas ang 1 buwan ay hindi pa rin nakakahanap ng bagong trabaho si Henry. Lagi siyang natatawagan para sa interview. Pero kapag nakita na ng mga interviewer ang huling kumpanya na kanyang pinagtrabahuhan ay hindi na siya natatanggap. Dahil sa kakulangan ng pera ay hindi nila nabayaran ang loan sa bangko. Hindi malaman ni Iris kung ano ang kanyang gagawin kaya nagtanong-tanong siya sa kanyang mga katrabaho. Mayroong nagrekomenda sa kanya na magtrabaho sa isang agency kung saan mas mataas raw ang sweldo. Ang karaniwang pasyente na aalagaan ay yung mga matatanda na o kaya ay hindi na kayang kumilos ng mag-isa. Noong mag-apply si Iris sa agency ay ipinagtapat niya kung ano ang kanyang problema. Mabait naman ang kanyang kausap at ayon na rito ay mayroon silang kliyente na lalaki, 42 taong gulang. Kasalukuyang nakakonfine sa ospital dahil sa aksidente, pero sa mga susunod na araw ay madidischarge na din. Ngunit ang kailangan niya na caregiver ay nasa 50 taong gulang na o higit pa. Iris, yun ang problema natin. Masyado ka pang bata kaysa sa required na edad. Pero subukan mo rin kausapin ng pasyente, baka sakaling pumayag. Payo ng HR officer.
Marahang pumasok sa kwarto si Iris upang makita ang pasyente na nagngangalang Ryan. Alam niya sa kanyang sarili na malaki ang posibilidad na i-reject siya nito, pero kailangan niyang subukan. Iniabot niya rito ang referral documents. Matandang nurse sana ang inire-request ko, wika ni Ryan habang pinagmamasdan si Iris. Kailangan ko lang po talaga ang trabahong ito. Isa po akong nurse na marami ng experience at kaya ko pong gawin ang lahat. Hindi po kayo magsisisi kapag binigyan niyo ako ng pagkakataon. O sige, tingnan natin. Sa bagay, normal na sa inyong mga medical workers ang makita ang katawan o kung ano-ano pa. Siguro kung makita mo akong walang damit ay okay lang naman, hindi ba? Sige, magkita na lang tayo bukas, wika ni Ryan, sabay abot ng isang papel kung saan nakasulat ang kanyang address at contact number. Kinaumagahan, inihatid ni Iris ang kanyang mga anak sa paaralan. Matapos noon ay pinuntahan niya naman ang kanyang ina na nagtatrabaho sa library. Ma, ikaw nang bahalang mag-alaga sa mga bata. Ilalagay ko na lang dito yung mga gamit nila. Anong ginagawa ng asawa mo? Naku ma, baka masunog lang ang bahay kapag hinayaan ko siyang magluto at mag-alaga rito sa mga bata. Tsaka baka naghahanap yun ng trabaho, wika ni Iris. Iba na talaga ang panahon ngayon. Maraming lalaki ang mahina, kaya yung mga asawa nilang gumagawa ng paraan. Mabigat na responsibilidad ang pinapasan mo, anak. Ma, alam ko namang makakahanap rin siya ng trabaho. Sige na, kailangan ko nang umalis dahil may trabaho pa ako, wika ni Iris bago tuluyang magpaalam. Dahil hindi niya pa alam ang eksaktong bahay ni Ryan, kaya kailangan niyang magmadali. Iyon ang unang araw niya sa trabaho. Isa pa ay nasa probationary period pa lamang siya, kaya kailangan niyang magpakitang gilas. Pagkarating niya sa tapat ng isang malaking bahay ay pinindot niya ang doorbell. Binuksan naman iyon ng security guard. Ikaw ba si Iris? Sinabi ni Mr. Ryan na darating ka daw ngayon. Pumasok ka rito sa loob. Siguro ay parating na din si Sir galing sa ospital. Pagpasok ni Iris ay nakilala niya ang kasambahay na si Grace. Iris, dito ang kwarto ni Mr. Ryan sa unang palapag. Magkatabi lamang ang kwarto ninyo, wika ni Grace sabay turo ng pinto. Sa kwarto ni Iris ay mayroong maliit na kama, mesa, upuan at kabinet. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Nagpalit siya ng damit at sapatos. Ilang sandali pa ay narinig niya na ang boses ni Ryan. Naihatid na ito sa kanyang kwarto. Iris, mabuti at nandito ka na pala. Alam mo, sa totoo lang ay hindi ko pa rin maunawaan. Sabi nila ay hindi na raw ako muli pang makakapaglakad gamit ang aking mga paa. Noon, sinabi nila sa akin na mayroon tsansa pero ngayon ay wala na talaga. Pero umaasa pa rin ako. Nalulungkot na wika ni Ryan. Ikaw bang caregiver? Tanong ng nurse na naghatid kay Ryan. Oo, ako nga. Heto ang mga gamot at schedule ng pasyente. Sundin mo lang ang mga nakasulat dyan ay wala namang magiging problema. Mr. Ryan, aalis na po ako. Magpalakas po kayo at magtiyaga lang. Siguradong magiging maayos rin ang lahat. Bukas ay may pupunta ritong therapist. Tara, hilutin kayo. Si Iris naman ay sinimula na ang kanyang trabaho. Nagpapasalamat na lang din siya sa kasambahay na si Grace dahil nasa maayos ang lahat ng mga gamit. Bukod kay Grace ay mayroong tagabili ng grocery at tagaluto ng pagkain. May gwardya na pwedeng tumulong na buhatin si Ryan kung kinakailangan. At higit sa lahat, nagpapasalamat si Iris dahil halos triple ang sweldo roon kaysa sa dati niyang trabaho. Pumayag din si Ryan na i-advance ng 1 buwan ang kanyang sweldo. Maraming salamat Ryan, dahil sa iyo ay mababayaran ko ang aming loan sa bangko. Naipadala ko na sa aking asawa ang pera. Nakangiting wika ni Iris. Maliit lang bang kinikita niya sa trabaho kaya kailangan mong magdoble kayod? Sa bagay, hindi ko naman dapat pang pakialaman ang pamilya ng iba. Pwede bang pakiabot ng aking laptop? Kailangan ko lang mag-email sa opisina para hindi mabagot ang mga empleyado roon.
Maamo ang mukha ni Ryan na talagang bumagay sa mabait niyang pag-uugali na kahit si Iris ay humahanga sa kanya. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Isang umaga, nakangiti siyang kinausap ni Ryan. Alam mo Iris, ilang araw ko na rin pinag-iisipan na talagang pinagbubutihan mo ang iyong trabaho. Yung injections hindi masakit tulad ng ginagawa sa ospital. Magaan ang kamay mo. Hindi ko alam kung kailan ako pwedeng maligo pero nagpapasalamat ako sa iyo dahil tuwing umaga at hapon ay pinupunasan mo ako para hindi ako mangamoy. Huwag kang mag-alala, tataasan ko ang sahod mo. Siya nga pala, hindi pa rin ba nakakahanap ng ibang trabaho ang asawa mo? Nag-aalalang tanong nito. Ang totoo niyan, hindi naman siya nagtatrabaho. Nag-a-apply naman siya minsan pero wala talagang swerte. Nako, sana naman ay matanggap na siya lalo na't desidido naman pala siyang makahanap ng trabaho. Sir, siya nga po pala may ipapaalam ako. Bukas po ay Sabado. Balak po sanang pumunta rito ng aking mga magulang kasama ang mga bata. Baka po pwede akong lumabas kahit ilang minuto para makita sila. Miss na miss ko na po ang mga anak ko. Bakit naman ilang minuto lang? Papasukin mo sila rito sa loob ng bahay. Gusto ko rin silang makilala. Sigurado ako na ang nanay na katulad mo ay mayroong mababait at magalang na mga anak. Nakangiting wika ni Ryan. Kinabukasan ay nakilala ni Ryan ang pamilya ni Iris maliban kay Henry. Ang panganay na si Joshua ay 5 taon habang ang bunsong si Matthew ay mag-4 na taong gulang pa lamang. Huwag kayong matakot sa akin. Ang totoo niyan ay may regalo ako para sa inyo, wika ni Ryan bago kinuha ang paper bag sa kanyang tabi. Mga maliliit na kotse ang laman noon na talagang ikinatuwa ng mga bata. Mula noon, palagi nang bumibisita ang mga magulang ni Iris kasama ang mga bata. Pero kahit ilang beses silang pumunta ay hindi talaga sumasama si Henry. Ayon rito ay marami raw siyang ina-applyan na trabaho at natataon naman na mayroon siyang interview sa tuwing bumibisita ang mga bata kay Iris. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Isang araw, pumunta si Ryan sa clinic upang kumuha ng medical examinations. Nagkataon naman na naka-day off si Iris. Dahil miss na miss niya na ang kanyang asawa, kaya naisipan niyang sorpresahin ito. Subalit, pagdating niya sa apartment ay hindi niya mabuksan ang pinto dahil iba na ang lock nito. Ilang beses niyang pinindot ang doorbell at laking gulat niya nang bumungad roon ang isang babae. Sino ka at anong ginagawa mo rito sa bahay namin ng asawa ko? Ikaw ba ang asawa ni Henry? Nandito ka ba para kunin ang mga gamit mo? Bakit ko naman kukunin ang mga gamit ko bahay namin ito? Naguguluhang tanong ni Iris. Hindi mo ba alam na may malaking utang sa Henry at hindi niya nahuhulugan itong apartment ng mahigit kalahating taon? Kaya kinuha na ng bangko. Ang apartment na ito ay binili ko mula sa bangko sa legal na paraan. Hindi ka ba nasabihan ng asawa mo? Siya nga pala, yung mga gamit mo ay iniligay ko na sa mga kahon. Kunin mo na lang bago ko itapon. Wika ng babae, sabay turo sa kahon sa dulo ng hallway. Sige, pasensya na. Gagawan ko na lang ng paraan. Hahanap ako ng pwedeng mag-pick up ng mga gamit. Maikling wika ni Iris bago nilisan ang lugar na iyon. Sinubukang tawagan ni Iris ang kanyang asawa pero hindi talaga ito sumasagot. Ayaw niya namang sabihin pa sa kanyang mga magulang dahil mai-stress lamang ang mga ito. Napaiyak na lamang si Iris habang iniisip ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan sa mga nakalipas na taon para lamang mahulugan ang loan sa bangko. Papaano na ang kanilang mga anak? Mahal niya si Henry pero bakit nagawa siya nitong lokohin? Kada buwan, buo niyang ipinapadala ang kanyang sweldo sa bank account nito upang ibayad sa bangko at ibang bayarin pero hindi naman pala ito nagbabayad. At ang matitira sa pera ay ipon na sana nila. Ngunit ngayon ay nawala ng saysay ang lahat ng kanyang pinaghirapan.
Pagkarating ni Iris sa bahay ni Ryan ay sinikap niyang itago ang lungkot at pagkadismaya. Pero napansin pa rin ito ni Ryan. May nangyari bang hindi maganda? Baka may maitutulong ako sa'yo. Nag-aalalang wika nito. Wala kang magagawa para tulungan ako. Nawala ang lahat sa akin. Ang asawa ko, ang apartment at ang pera na pinagtrabahuhan ko rito. Sa tingin ko, dapat humanap ka na ng ibang nurse. Gusto ko nang umuwi para makita ang mga anak ko. Umiiyak na wika ni Iris. Iris, pwede naman nating solusyonan ang mga problema mo. Kung sa tingin mo ay pabigat lamang ako ay pwede ka nang umalis. Kung gusto mong makasama ang mga bata ay papayag akong tumira sila dito. Alam mo Iris, sa tingin ko ay hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka sa tabi ko. Wala na akong pamilya. Mayroon akong asawa pero nang malaman niyang naaksidente ako ay mas pinili niyang humanap ng iba kaysa alagaan ako. Wala kaming anak dahil problema lamang ang tingin niya sa mga bata. Na-i-process na rin ang divorce papers namin. Matagal na kitang gusto Iris at ngayon lang ako naglakas loob na aminin sa'yo. Kung yan ang gusto mo Ryan ay hindi na ako aalis pa rito. Hindi kita iiwan. Pero kailangan ko pa rin asikasuhin ang tungkol sa apartment at divorce papers namin ni Henry. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Gusto ko siyang makausap. Ikaw ang bahala. Pero gusto ko sana ay dito na tumira ang mga bata sa lalong madaling panahon. Namimiss ko na sila. 1 linggo na rin silang hindi bumibisita. Matagal nang gusto ni Ryan si Iris pero alam niya sa kanyang sarili na mayroon na itong asawa. At ngayong nalaman niya na maghihiwalay ang dalawa ay napakasaya niya. Pero hindi niya iyon masabi kay Iris. Kinaumagahan, masayang ibinalita ni Ryan kay Iris na naigalaw niya na raw ang kanyang daliri sa paa. Tinawagan ko ng doktor ko upang ipaalam sa kanya ang magandang balita. Mabuti naman at may improvement ka na. Sana ay magtuloy-tuloy na yan. Makalipas ang ilang taon ay tuluyan na ngang nakapaglakad si Ryan. Nagpakasal sila ni Iris at sa katunayan ay buntis na ito. Napakabuti ni Ryan sa mga bata. Minahal at tinuring niya na parang sa kanya talaga ang mga ito. Na-realize ni Iris na si Ryan ang lalaking para sa kanya. Ang lalaking mamahalin siya at hindi kailanman lolokohin. Isang umaga ay nakatanggap si Iris ng tawag mula kay Henry. Iris, gusto kong makita ang mga anak ko. Hindi mo ako mapipigilan. May karapatan pa rin ako na makita sila sa ayaw mo man o sa gusto. Henry, anong pinagsasasabi mo? Ilang taon ka nang walang paramdam. Ni hindi mo kinukumusta ang mga bata. At ni minsan ay hindi ka nagpadala ng sustento sa kanila. Alam mo, kung gusto mo ay sa korte na lang tayo magkita para matanggalan ka na talaga ng karapatan sa kanila. Masaya na kami sa bago naming buhay. Kaya pwede bang wag mo na kaming guluhin pa? Noon halos magmakaawa ako sa'yo pero pinabayaan mo kami. Tapos ngayon, babalik ka sa buhay namin na parang walang nangyari. Wika ni Iris bago ibinaba ang tawag. Narinig ni Ryan ang lahat. Huwag ka nang magalit. Gagawa ako ng paraan para hindi na tayo guluhin pa ni Henry. Salamat Ryan. Alam ko namang wala siyang magandang maidudulot sa mga bata. Isa pa ay masaya na sila sa bago nilang buhay kasama ka at ayaw kong masira yun. Iris, magtiwala ka sa akin. Magiging masaya tayo at walang makakasira sa masaya nating pamilya. Wika ni Ryan bago hinalikan sa noo ang kanyang asawa. Ang totoo niyan, si Henry pala ang driver ni Ryan noon. Sinadya niyang maaksidente ang kotse nito kapalit ang perang ibinayad ng kalabang kumpanya. Pero nalulong sa sugal si Henry nang hindi nalalaman ni Iris. Palagi nitong sinasabi na nag-a-apply siya ng trabaho pero sa sugalan at inuman talaga siya pumupunta. Nalaman ni Ryan na si Henry pala ang may kapakanan ng lahat pero para kay Iris at sa mga bata kaya napagpasyahan niyang huwag na lamang itong ipakulong. Inilihim niya rin kay Iris ang lahat dahil ayaw niyang mag-isip pa ito.
Pero ngayong bumabalik na naman si Henry upang guluhin ang masaya nilang pamilya, ay baka mapilitan siyang gumawa ng hakbang para tuluyan na itong maipakulong sa legal na paraan. Pero wala na siyang balak pang ipaalam ito kay Iris at sa mga... Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.